narito ang balitang hatid sa inyo ng Express Balita. Ako po ang inyong magiging tagapaghatid balita. Ako si Catherine Landicho sa detalye ng mga balita. Nakatakdang maglabas ng executive order si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na magpapatupad kaagad ng mga nomad visa na walang tax incentives. Sa pakikipagpulong sa Private Sector Advisory Council for Tourism, inirekomenda ng grupo ang pagpapalabas ng executive order na magpapatupad kaagad ng mga nomad visa na walang tax incentives na maaaring idagdag kapag naipasa na ang kaugnay na panukalang batas. Sinuportahan ni Marcos ang pansamantalang solusyon at inatasan ng opisina ng Executive Secretary na bumalangkas ng executive order at pumili ng country pilot para sa inisyatiba. Ang nomad visa ay isang permit na nagpapahintulot sa isang tao na magtrabaho ng malayuan sa ibang bansa. Ayon pa kay PSAC Tourism Official Lucio Tanditer, ang pag-i-issue ng nomad visa ay makakaakit ng mga long-term foreign visitors. Naghain ang resolusyon si Senador Robin Padilla na humihiling ng pagtatanong sa Senado sa halaga ng bagong building ng Senado o New Senate Building. Bagamat sinimula na ng Senate Committee on Accounts na pinamumunuan ni Senator Alan Peter Cayetano, ang pagtatanong ay naghain pa rin si Padilla ng panukalang Senate Resolution 1063 na nag-uutos sa Senate Committee on Public Information and Mass Media na ilunsad ito. Ani Padilla ang pagpapaalam sa publiko ng mga prosesong isinasagawa sa pagtatayo ng New Senate Building. Kasama ang gastos ay kinakailangan upang matiyak na hindi mawala ang tiwala ng publiko sa Senado bilang institusyon. Binanggit rin ni Padilla na ang Section 1 Article 11 ng 1987 Constitution ay nagbibigay diin na ang pampublikong opisina ay isang pampublikong tiwala at ang opisyal at empleyado ng publiko ay dapat sa lahat ng oras ay manatiling accountable sa mga tao. Magbubukas sa mga opisina ang Philippine National Police o PNP sa Visayas at Mindanao para sa mga renewal permit to carry firearms outside of residence o PTC-FOR ngayong Hulyo at Agosto. Ang pagbubukas sa mga opisina para sa mga magre-renew ay para umano hindi na mahirapan ng mga nasa malalayong lugar na mag-renew kamakailan ng pumunta ng Metro Manila ayon kay PNP Chief Police General Romel Marbil. Sinabi ni Marbil na ang mga renewal para sa PTC-FOR ay bubuksan sa Tacloban sa Visayas at Cagayan de Oro naman sa Mindanao. Para naman sa ibang lugar, magdadagdag pa sa lalong madaling panahon ayon pa sa hepe. Maliban dito, sinabi rin ni Marbil na pinapadali na rin ng PNP ang pagproseso sa renewal ng License to Own and Possess Firearms or LTOPF sa pamamagitan ng outsourcing para sa mga required tests at iba pa. Bukod noon, provincial government nagbigay ng 67 pabahay sa mga indigent resident. Tunghayan ang kabuang balita mula kay Don Guerra. Namahagi ng 67 bahay ang pamahalaang panlalawigan ng Bukidnon sa mga indigent residents, kabilang narito ang mga nawala ng tahanan dahil sa sunog noong nakaraang buwan. Ayon kay Gobernador Rogelio Nil Roque, ang proyektong ito ay pinagsamang pagsisikap ng pamahalaang panlalawigan at lokal na pamahalaan ng Don Carlos na nagbigay ng lupa para sa mga pabahay. Aniya, mahalaga ang pagbibigay ng tirahan lalo na para sa mga mahihirap upang matugunan ang pangunahing pangangailangan ng kaligtasan at seguridad. Dagdag pa ni Roque, ang pagkakaroon ng disenteng tirahan ay nakatutulong sa ekonomiya dahil sa nagbibigay ito ng pagkakataon sa mga tao na makapaghanap buhay at mag-aral ng mas maayos. Ang bagong komunidad na tataguri ang Paglaong Village ay matatagpuan sa Barangay Don Carlos Sur. Simula ng konstruksyon noong December 1, 2021 at natapos nitong February 22, 2024. Sinabi ni Mayor Victoria Pizarro na kasama sa listahan ng mga benepisyaryo ng proyekto ang mga naapektuhan ng sunog noong June 1. Nagbigay rin ang Department of Science and Technology ng 761 pesos
sa Dalwangan Malaybala United Dairy Agrarian Reform Cooperative upang suportahan ang pagsisikap ng kooperatiba at pamahalaang lungsod ng Malaybalay na paunlarin ng lokal na industriya ng gatas. Para sa EuroTV News, ako si Dome Guerra, sumasaludo sa bawat Pilipino. Samantala, 50 local government units sa Cebu planong magtayo ng Social Welfare Center, 3 milyong pondo na kalaan sa bawat LGU. Tungayan ang kabuong balita mula kay Kay Perez. Tinatagang planong pagbuo ng Social Welfare and Development Center sa 50 local government units sa Cebu. Bawat isang pamunuan ay may nakaukol na 3 milyong budget. Inaasahang may susulong ang lahat ng programa ng Department of Social Welfare and Development sa oras na magawa ang social welfare centers ng bawat LGUs. Sinabi ni Gobernador Gwendolyn Garcia na nakipag-ugnayan siya sa mga alkalde nitong Miyerkules sa Capitol Social Hall. Aniya, kada lungsod at bayan ng buong lalawigan ng Cebu ay magkakaroon ng Social Welfare and Development Center para sa mas lalong pagpapaigting ng kaayusan ng lungsod. Pinangunahan ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang event para bigyang daan ang information caravan ng ahensya at sa paglalatag ng mga programa tulad ng Walang Gutom, Food Stamp Program, Pag-abot Program at Tarabasa or Tutoring Program sa Cebu. Pinuri naman ni Gatchalian ang gobernador dahil sa mga panukalang hakbang nito para maabutan ng tulong ang mga residente ng lungsod, pati na ang QR code system ng Kapitolyo para sa mas madali at advanced assistance sa pagtulong sa mga tao. Ipinangako din na ipapatupad at tutularan nito ng ibang ahensya ng bansa. Sa kabilang banda, naging maganda ang pagtanggap ng mga residente sa inisyatibang ito. Malaking hakbang ito para sa 50 local government units sa Cebu. Para sa EuroTV News, ako si Kay Perez, sumasaludo sa bawat Pilipino. At yan ang mga balitang hatid sa inyo ng Express Balita. Para sa mga karagdagang impormasyon, listahin nyo lamang ang aming official website, eurotvpage.com. Maaari nyo rin na mapanood ang Express Balita at iba pang programa ng EuroTV News sa Pinoy Extreme Channel. Muli ako si Catherine Landicho para sa tama at mabilis na pagbabalita. Ito ang Express Balita, sumasaludo sa bawat Pilipino.